Anya. Nito Españas. I had this dream that we jump in the car, we flip a coin, or we follow the brightest star. We'll leave it all behind. Nandito tayo ngayon sa Life Mall and kakain tayo ng dinner. Kasama natin si Ananya. Tapos ang ating family. So dito tayo ngayon kakain sa food party. Pakita ko sa inyo yung nilalakaran natin. So, ang maganda dito sa food party, meron silang mga private tables. Pwede sa dulo. Ayan. So, katulad nito. Ayan, ganyan yung magiging table natin. Ayan. Dito kami ngayon. Oras natin ngayon ay 9:30 in the evening. So malamig na sa labas and medyo ramdam na natin yung winter. So again, dito tayo sa food party. Not sponsored, okay? Ito yung food party. At least aware lang din kayo in case na nandito kayo sa Dubai as OFW or as a tourist. Pwede kayo kumain dito sa food party. Katulad nito, breakfast. Meron din sila mga pancakes, ayan, appetizers. Tapos yung kanilang mga charcoal chicken. Andiyan. Meron din sila yung mga mixed grill, like yung mga kebab, chicken tikka, lamb chops. Ayan, no? And ayan na din yung price niya. So yung prices niya is nasa less than 50 dirhams per servings. Nakita ko din yung favorite namin dito. Meron din silang chicken biryani. Ito yung in-order namin. Ayan. So, madalas ito yung in-order namin. Yung full charcoal with rice. Tapos, ang in-order namin na rice, instead na biryani, ay yung Bukhari rice. And, ang price niya ay nasa 49 dirhams. So, ayun, may mga fried rice din sila. May mga noodles. Tapos, may mga shawarma, burgers, French fries, club sandwich. Tapos, ito, yung masarap na fresh juice nila. Andyan. Worth 15 dirhams. Ayan. 15 to 17 dirhams. Depende sa kung ano mapipilin. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo. So, ayan. Kaya siya parang naging private table dahil pwede mo i-close yan. Di ba? Meron na kayong privacy pag kumakain. Tapos, ang cute dito kasi para matawag mo yung magsiserve or yung kukuha ng order, yan, kailangan mo pindutin yan. So, I hope naririnig ako, no? May napapansin ako dito sa mic, no? Aside dito sa yellow light, meron siyang red light dito. And I'm not sure kung para saan yung red light. Kung minsan wala siya, kung minsan meron. Alam ko yung yellow light kasi is for noise cancellation, pero yung red light, hindi ako sure. Man! Anya, look! Anya! Yay! Yung kanilang soup. Tapos, ngayon pala ay first time ni Pachi na nakapunta dito sa restaurant na to, no? So, nung dati, nasa tummy pa siya ni mama niya. Welcome sa food party, Pachi-chan! Ayan. So, pwede kang mag-squeeze ng lemon. Pwede mo lagyan ng paminta and counting salt. Panalo yan. Mama! Ay, hurubad na. So, tikman natin itong kanilang soup. Sarap. Sarap na. Ayan, so habang inaantay natin yung ating in-order na pagkain, sagot lang tayo ng question sa atin ng mga subscriber natin. So, isa sa question sa atin ay galing kay Hungry Ulit. Make life great. Need ba ng license pag vlog ang atake dito sa Dubai? Sana masagot po. Dito na yung pagkain natin. Saglit lang.
Para makita nyo syempre. Tadan! Ang laki. Wow! Ang sarap. Charcoal chicken with Bukhari rice. And then, ito naman yung ating fish. Sarap. Tapos meron siyang sauce. Fish fillet with Bukhari rice. Yan yung ating pasta. Sarap. White sauce. Ayan, so sagutin natin. Back to our question and answer portion. Ang tanong niya ay kung kailangan pa ba ng license kapag ka magbablog ka dito sa Dubai. So una, para sagutin natin yung tanong. Actually, dito sa Dubai, no, merong bagong requirements yung UAE Media Council para sa lahat ng gumagawa ng mga promotions, ads, or nag-offer ng social media marketing services. Dito sa UAE, lalo na dito sa Dubai. Okay? So, una, para saan nga ba ito, no? Ang permit na ito ay nagsisilbing official license para makapag-promote, mag-promote or mag-advertise at makipag-collaborate legally sa mga brands at businesses. Hindi lang ito parang protection para sa mga creators, kundi assurance ito para sa mga clients na lahat ng ginagawa ay ayon sa batas at may transparency. Kailangan ba ito ng lahat? Okay, isa yan sa mga pwedeng tanong, no, na katulad nung tinatanong ni Sir. So, oo, kailangan ito kung ikaw ay nag-o-offer ng paid promotion or advertisement services. Hindi. Okay, hindi. Kung content creation lang purely for personal use at walang paid promotion. Katulad ng ginagawa natin, no? Kaya sa start ng vlog natin, sinasabi natin na hindi siya paid or hindi siya sponsored. Okay? So, hindi mo kailangan ng permit. So, napakagandang hakbang ito ng UAE dahil mas lalo nitong pinapahalagan ang digital content industry at ang mga creators na gaya ng mga influencers. Okay? Kaya sa mga kapwa natin na content creators, influencers, at advertisers, lalo na dito sa UAE, no, maging aware tayo sa mga bagong regulations na katulad nito. So, importante din na maging updated tayo sa ginagawa natin, lalo na yung passion natin sa paggagawa ng mga vlogs or paggagawa ng mga contents, yan, para at least wala tayong sabit or wala tayong maging fine. So, kung ikaw ay isang content creator or ikaw ay isang influencer na nag-offer ng social media marketing services, ibig sabihin merong X-deal, ibig sabihin binabayaran ka, ibig sabihin meron kang kakolab na brand kung saan nakakakuha ka ng mga staffs or pera, ibig sabihin nun kailangan mo ng license. So, saan nga ba makakakuha ng license? So, pwede kang pumunta sa DED Cafe. Search nyo lang yan sa Google, mahahanap nyo yan. Ang address nila ay nasa along Jumeirah 1 dito sa Dubai. And ang fee po na kakailanganin para makapag-process kayo at magkaroon kayo ng license nyo to promote and to become a licensed content creator or influencer, ang babayaran nyo ay nasa 1,500 dirhams. So again, basta wala kang pinopromote na brand, hindi mo kailangan na license. Wala kang hinihinging kapalit, lalo na hindi ka tumatanggap ng kahit na magkano. Ibig sabihin, hindi mo kailangan ng license dito sa Dubai, okay? So sana nasagot natin yung tanong ni Sir, no? Ayan, so meron pa siyang isang tanong sa atin, no? So sabi niya, pwede bang ipag-giveaway mo na lang sa akin yung GoPro mo? Ayan. Actually, before pa, yung GoPro natin, nagkaroon na siya ng problem sa gilid na parte o part ng device. And then, nung pumunta kami sa Legoland, no, ginamit ko siya underwater and hindi ko inaasahan na ipapasukin siya ng tubig. So, nag-retire na po si GoPro natin. Check lang namin yung ibang slides. Tapos, sa kasamang palad, kanina sinusubukan ko na gamitin yung GoPro kasi nga, 'di ba, nasa water park tayo ngayon. Hindi ko syempre pwedeng gamitin itong Osmo. Kaso, yun nga, ang nangyari, hindi ko napansin, yung start button pala ng GoPro ko ay natatanggal na yung parang goma. Pagpunta ako doon sa may swimming pool, yun, pinasok na ng tubig.
yung mismong loob ng GoPro. Hindi ko sure kung mare-retrieve ko pa yung files ng mga previous video na hindi ko pa na-edit. Yun yung problema ko ngayon. Nasa 5 years na din naman yung ating GoPro. So technically, nabawi na natin yung pinuhunan natin doon. Kaso yun nga lang, sayang lang din kasi yun yung isa sa ginamit ko talaga na action camera nung time na nagsisimula pa lang ako sa paggagawa ng mga videos. So nakakapanghinayang lang din kasi kahit papano may sentimental value siya. Sinubukan kong patuyuin yung GoPro natin. Sinubukan kong i-save kung magagamit pa, kaso yun, nagkaroon na ng problem sa kanyang LCD. Tapos yun, mukhang pinasok na talaga ng tubig yung pinakaloob niya. Hindi ko lang sure hanggang ngayon, actually hindi ko sure kung gagana pa yung SD card. I think meron pa akong mga dapat i-edit na vlogs doon sa SD card na yun, kaso hindi ko nga nagawa. Kasi again, hindi ko inaasahan na mababasa siya. Kasi akala ko yung part ng GoPro ko na nasira, no, yung button na yun, kasi parang natanggal na yung goma niya eh. So akala ko hindi pa siya butas hanggang doon sa pinakaloob niya. So yun lang, pinasok ng tubig yung ating GoPro and yun, bye-bye na. After 5 years, na maalam na siya. Pero yun nga, katulad nun, may umaalis, may dumadating and ito na, meron na tayong bagong Osmo Pocket 3 ngayon. So tutuloy-tuloy lang natin yung vlogs natin, lalo na yung buhay natin dito sa Dubai. And I hope sa ganda ng quality ngayon ng ating magiging videos, matuwa din yung mga nanonood sa atin at yung mga magiging subscribers pa natin. Kumakain na sila, kakain na din ako. Dahil ang oras natin ay 10:07. Ayan, 10:07 na. Kakain na tayo. Again, not sponsored video, okay? This is not a sponsored video. So hindi natin kailangan ng license. Fish fillet. Up. So ito yung ating charcoal chicken. Ayan. Sarap. Yung nagugustuhan namin dito sa Bukhari rice, no? Kasi mahahaba yung hibla ng rice nila. Tapos hindi siya mabigat sa tiyan. Kung ako nga, kaya kong ubusin yung kasi mahilig ako sa rice eh. Kaya ko ubusin yung isang servings na ganyan. Pero syempre, sharing is caring. Hop. Ano? Ayan chicken. Tapos, ayan yung rice. Ang haba, no? Ayan siya. Ito yung isa sa mga restaurant dito sa Dubai na masarap balik-balikan dahil masarap yung pagkain. Yung presyo niya sulit para sa lasa. Binabayaran mo servings, yung mismong lasa ng pagkain, tapos yung ambience, tapos yung mga friendly na staffs, yan. Yun yung mga nakakatuwa. Kaya, again, this is not sponsored. Binabayaran po namin to. Galing sa pera, pawis namin sa pagtatrabaho bilang OFW. Gusto niyo makakain ng mga ganitong food, yan, punta kayo dito sa food party. Ito lang yan sa may ground floor ng Reef Mall. Malapit lang sa entrance. So, from the entrance, turn left. Dire-diretso lang. Food party na yung makikita niyo. Alam niyo, yung isa sa proof na masarap yung pagkain nila dito. Ito. Yung mapili naming anak. Ay, sorry. Ayan. Yung mapili naming anak. Napili sa pagkain.
So dito, nakakakain siya ng maayos, ng rice, ng chicken. Yan. Na hindi namin nagagawa madalas sa ibang restaurant. Kasi piling-pili lang talaga yung mga gusto niyang kinakainan. So ibig sabihin, kapag bumabalik-balik kami sa isang restaurant, no, ibig sabihin, lahat kami nakakakain. Lahat kami nasasarapan. Lahat kami parang nasasatisfied dahil sa lasa ng pagkain plus sa presyo ng pagkain. Ito nga galing pa ito ng Pilipinas, pumunta pa dito. Galing yan ng Pilipinas. Ilang oras yung trinabel mo? 9 hours para lang makakain. Diba? Joke lang, pero masarap talaga. Masarap sila. Diba, Mrs.? Masarap. Oh. Hindi lang bumalik dito nung buntis ako kasi maselan ako sa mga pagkain. Pero sa lasa at kasi masarap talaga. Again, not sponsored. Usapang license kasi ang pinag-uusapan natin ngayon. So, medyo mabigat-bigat kasi yung tanong. Kasi, syempre, baka may ibang makapanood. Diba? Tapos sabihin, bakit ako pang sisihin? Bakit si ganito, ganyan, nagbablog naman sa Dubai. Tapos, ganyan. Di ba? Masisi. Yung content po namin ay family vlog, okay? So, yung mga pinupuntahan namin, yung mga kinakainan namin, yung mga fini-feature namin, pinapakita namin sa inyo, hindi po yun dahil pinopromote namin sila, okay? Sinishare lang po namin yung mga information as kami ay magandaan sa lugar na yun o nasasarapan sa pagkain. Ayun, para sharing ng information, okay? Pero monetarily, wala po kami nakukuha dito. Kami po nagbabayad. Yung ganun. Right now, nothing. Yeah, good. Yeah, thank you so much. Ayan. So, yun yung manager, okay? Mababait yung mga dito, staffs dito. Yun. Friendly. Tapos may mga kabayan din kasi tayo dito. Ang kagandahan kasi dito sa Dubai, marami tayo dito mga kabayan na nagtatrabaho din sa mga restaurants, makikita nyo nagtatrabaho sa mall. Yun. Hindi katulad ng mga ibang bansa, no? Pag naging OFW ka, kuminsan yung population ng mga Pinoy kakaunti. Pero dito sa Dubai, madami. Sarap yung tomato na sasawa. Tomato, no? Oo, na may anghang-anghang. Maanghang-anghang siya. Blend kayo, Oo, ito yung sinasabi ni Mama. Kung narinig nyo lang yung sinabi ni Mama. Nasarapan siya dito sa nasarapan siya dito sa sausawan na to. Kamatis na may sili. Siya parang blended na kamatis, tomato, tapos meron siyang chili. Meron siyang sili, Ayan. Yun nga, nakakatuwa din kasi marami din tayong kababayan dito na influencers. And dahil sa pagiging influencer nila, parang yun na yung naging full-time job nila. Galing din sila sa pagiging OFW, katulad natin, no? May mga kakilala tayo na galing sa nagtrabaho sa hospital as a nurse or healthcare assistant. Meron din tayong mga nakilala na nasa corporate side naman na nagtatrabaho. Tapos yun, naging full-time influencer sila. So, ganun lang yung buhay. Kasi dito sa UAE, ina-acknowledge nila yung pagiging influencer as full-time job. Hindi lahat naman nagiging success. May mga nagtatry, syempre. Pero, nakadepende na yun sa sa subscribers, sa followers mo. Kung marami kang active followers, no? Pero kasi tayo, kung mapapansin nyo yung Facebook page namin, 10 pa lang yun. 10 ang followers namin. Kaya ikaw na nanonood nito, baka naman pwede mong i-follow yung aming Facebook page na Meet the Spaniards. Ayan, parang maging 11 na tayo. So, ganun lang, no? Maswerte yung mga influencers na nakakapag-travel, nakakakuha ng X-deals na sa iba't ibang brands or nakakakain ng libre, tapos additional pa, meron pa silang nakukuhang pera kasi yun yung parang bayad sa kanila. Kumbaga talent fee. Yun, nakakatuwa din yun. Nakakatuwa na may mga kababayan tayo na ganun yung full-time job nila dito sa UAE.
Pero, yun nga. Kumaga yung vlog natin is more on life dito sa Dubai, no? Kasi yung mga information na binibigay natin ay yung sa tingin ko, sa tingin namin makakatulong sa mga aspiring OFWs, mga kababayan natin na sa Pilipinas, mapa-nursing man or hindi, or yung mga families na gustong subukan na maging OFW or subukan na mag-migrate dito sa UAE, mga ganyan. Yun yung mga ginagawa natin na kumaga more on personal yung contents na ginagawa natin. Ay, may bisita. May bisita. Hello po. Hello po. Merry Christmas po. Namamas ko po. Patawad po. Nandiyan on this side. Si ate. Ayan. Grabe, Sabi ko ni, walang pula eh. ang dami kong pinagsasabi kanina. So, balikan natin. Hindi pala naka-record. Nakakainis. Ayan. So, saan kaya tayo na, no? Yung sabi ko nga, no? Yung vlogs namin, mamadaliin ko na lang. Yung vlogs namin na ginagawa namin as family vlog ay para sa memories namin, no? Hindi namin ito ginagawa para lang magyabang, kundi parang mag-inspire din ng mga OFWs, tapos mga kabataan na gustong maging OFW, or yung mga katulad namin ng mga nurses, katulad namin ng mga parents, katulad namin na may family na nagbabalak na mag-migrate or pumunta dito, magtrabaho dito, ano bang ini-expect nila, ano bang kailangan nilang i-expect sa hindi lang dito sa bansang ito, kundi sa buhay na magkakaroon sila kapag ka nandito na sila, no? So, yun yung mga pinapakita natin sa vlogs natin. Yung mga ginagawa natin ay, syempre, yung gusto namin makatulong sa mga nanonood, okay? Pagbigay ng suggestion. Makapagbigay kami at least ng simple idea, no? Hindi naman kasi kami professional sa aspect na to, no? Sa pagiging vlogger or content creator. Pero at least yung mabigyan mo man lang ng idea, yung kababayan mo na, ba, nag-iisip, kakayanin ko ba sa UAE? For example, newly graduate. For example, as a nurse, no? Then, nag-iisip siya. At least, yung video, pag napanood niya, makakatulong yung video na sinishare namin na, ganito pala yung buhay sa UAE. Kakayanin ko ba or hindi? At least, magkakaroon ka ng idea, no? Tapos, ano ba yung mga pwede kong applyan pa na iba doon? Ano ba yung magiging buhay ko doon? Kung mag-isa ba ako? Or isasama ko na yung husband ko or yung family ko, yung mga anak ko? Ano ba yung magiging buhay namin? Yun yung pinapakita natin dito sa mga vlogs natin. Hindi ko matandaan kung sinabi ko ba na not sponsored, no? Kasi nga, yung mga ginagawa natin, yung pagkain natin, yung pagta-travel natin, ay galing po sa dugot pawis namin mag-asawa. So, lahat dito, wala pong kapalit. Kung nagbibigay kami ng magandang review, ibig sabihin nun, nasarapan talaga kami. Kung nagbibigay kami ng magandang suggestion, ibig sabihin, yun yung mga siguro sana ma-improve, no? Hindi kami nagfi-feeling na magaling, kundi yun yung parang comment namin na sana ma-improve yung ganito or yung ganyan. Pero pag sinabi namin at shinare namin na masarap yung pagkain, katulad nito na sinabi namin masarap yung pagkain, ibig sabihin, masarap talaga. Legit. Oo. Isa pa sa naalala ko, kanina sinabi ko ulit na naka-4 na beses kami nakapunta dito, di ba? Ayan, sure na nagre-record. Naka-4 na beses na kami pumunta dito. Sa 3 beses na yon, hindi kami nag-order ng pasta. At ngayon, first time namin na mag-order ng pasta. So si Mrs., nasarapan siya sa pasta. Ako hindi ko pa natatry, to be honest. Tapos si Mama, sarapan siya sa pasta. Si Lola Lay na sobrang pihikan sa pagkain. Sa amin lahat, si Lola Lay ang nakilala kong tao na pihikan sa pagkain, nagustuhan niya yung pasta. So anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin masarap. Ibig sabihin karapat-dapat siyang i-share. Ibig sabihin dapat malaman nyo siya. Na in case na pumunta kayo dito sa food party, again, not sponsored, pero masarap siya na i-try, no? Masarap siya i-share na sabihin namin sa inyo na pwede nyo rin siyang i-try yung pagkain nila dito. Susubukan na natin na kainin yung pasta. Ito, tingnan nyo. Proof lang, proof na kung gaano siya nasarapan. Take out po ito. Hindi kasi
sinabihan niya siya. Kasi, Para tatabi. ah, Sinabihan ko na siya so- kasi baka maubos natin. Kasi kumain siya ng mabilis para syempre yung bunso namin bantayan din, maalagaan. No? Para kami naman makakain. Ayan. So, take out po ito. Pasta po ito. Ang laman niyan, pasta. Ayan. Ito din po yan. Same din po yan. So, ganun siya nasarapan no, sa pagkain. Nakalimutan ko lang yung yung pangalan ng Risotoni, parang ganun. oo. Ilalagay ko na lang po dito. Okay. Re-research ko para sa inyo. O kaya tanungin natin mamaya. Menu. Okay, honest review Ito honest review. Na. Bango. Chef na Ah. yung pasta. Yung amoy niya, hindi siya masyadong matapang. Actually, yung mga ganito, lalo na yung may mga mga herbs na yan, kung minsan pag nasa restaurant, matapang yung amoy niya. Yan. Masarap. May chicken pa yan. Tapos may ibang choices. Pwedeng vegetable chicken or beef. Ay, seafood. Masarap. So, ito ay chicken. Ayan, kakainin mo na yung chicken. Ito yung chicken. Ayan ha, mga... Ayan ha. Masarap. So, try nyo na. Pag pumunta kayo dito. Hindi siya, ayan o. Hindi, alam mo yung pag sinabing creamy kasi. Hindi siya nakakasuya na creamy. Oo. May mga creamy na nakakasuya. Totoo yun, tama yun si Mrs. May mga creamy na nakakasuya. Ibig sabihin, nasobrahan ng lasa. Kaya yung panglasa mo, ang tawag dito, nauumay ka kaagad. Yun. Pero ito, okay siya. Pero Kahit na busog ka na, no, dahil kumain ka nung carbs na Bukhari rice, tapos may chicken pa. Hindi ko in-expect na makakakain pa tayo ng ganito. Okay, hindi siya mabigat sa tiyan. Hindi mabigat sa tiyan. So again, naalala ko, katulad nung kanina, no? Dahil nga hindi naka-record to. Sinabi ko kanina na kung nanonood ka pa din hanggang sa part ng video na to, marami pong salamat. Ayun. Ibig sabihin, hindi ka na-bore sa vlog natin today. And sana, kumbaga, yung naging topic natin ay makatulong sa inyo. Kung aspiring vlogger kayo, aspiring influencer kayo, good luck po. Good luck sa magiging journey nyo dito sa Dubai or dito sa UAE. So, mauubos na natin itong pasta. Ayan. Tapos, itong ating juice naman ay, ito, laki, no? Ayan siya. Passion fruit mojito. Meron pa siyang mint. Tapos, ito yung passion fruit